Ipagpapatuloy sa Biyernes ang investigasyon ng Kamara sa fake news at online trolls, kabilang sa posibleng talakayin ang pamamayagpag ng disinformation matapos maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Kasado na sa Biyernes ang ikatlong pagdinig ng TRICOM sa Kamara. Giit ng overall chairman na si Representative Dan Fernandez, isang national security issue ang disinformation. Sinisira rin daw nito ang kumpiyansa ng publiko, nagpapagulo sa mga institusyon at nagmamanipula sa demokratikong diskurso. Hindi anya dapat payagan ang social media na magamit sa panlilinlang at propaganda. Napansin rin ng ilang kongresista na tila lumalala ang paglaganap ng fake news matapos maaresto ang dating Pangulong Duterte. Napakarami talaga ngayon na lumalabas na mga fake news. Habang nagditinig tayo ng ganitong mga cases, palala ng palala lalo na nung time ng arrest ni Duterte, nagpapakita ng napakaraming mga rallies, hindi naman pala yun dito, no? Hindi naman pala dito sa Pilipinas. So, ang mga fake news umabot pa sa pag-iiba ng mga itsura or ng mga biktima ng mga extrajudicial killings. Dapat din daw malaman kung organisado ba ang pagpapakalat ng fake news at sino ang nagbabayad para rito. Lalo't tila maraming mga OFW ang nahuhulog sa fake news. Ito yung tinatanong nila sa akin, bakit to yung mga OFWs? Parang ang lagi nilang sinasabi ay Duterte sila. Sabi ko, dahil sa OFW, babad na babad sila sa lahat ng mga social media. Hindi na nga sila nanonood ng iba pang mga kundi social media lang. At ang social media natin, unfortunately, ay yun yung mga laman, mga fake news o di kaya mga misinformation o di kaya mga deepfakes, mga ginawa, mga sinut pa doon sa narrative na hindi pinapakita yung iba pang mga opinion at iba pang mga positions. Nagbabala rin si Representative Dan Fernandez na kung hindi pa rin dadalo ang 11 social media influencers at vloggers ay maaari na silang ipaaresto at ipakontempt ng Kamara. Matatanda ang ilang beses na rin silang pinadalhan ng imbitasyon pero hindi pa rin sila humaharap sa mga kongresista. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.